Bakit pinahintulutan ng Diyos ang mga kalamidad gaya ng lindol, bagyo at tsunami? Sasagutin namin ang tanong na ito sa bidyong ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Noong 2004, isang tsunami ang tumama sa Asia. Ang bagyong Katrina naman ang nanalasa noong 2005 sa Timog Silangang Amerika at ang bagyo noong 2008 sa Myanmar. Sa gitna ng mga kalamidad na ito, marami ang pinagdudahan ang kabutihan ng Diyos. Nakababahala na ang mga ganitong kalamidad ay laging tinatawag na mga gawa ng Diyos, habang wala namang pagbanggit na gawa din ng Diyos ang mga siglo, dekada o daan-daang taon na pagpapala ng kalikasan. Ginawa ng Diyos ang buong sangnilikha at ang mga batas ng kalikasan. Genesis 1:1. Karamihan ng mga kalamidad ay resulta ng mga batas na ito na pinaiiral ng Diyos sa mundo. Ang mga bagyo, ipo-ipo at tornado ay resulta ng iba't ibang panahon na nagkakabanggaan. Ang lindol naman ay resulta ng paggalaw ng mga plato sa ilalim ng lupa. Ang tsunami naman ay resulta ng lindol sa ilalim ng karagatan. Idineklara ng Biblia na si Jesus ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa sangnilikha. Kolosas 1:16-17. Kaya bang pigilan ng Diyos ang mga kalamidad? Siyempre naman. Iniimpluwensyahan ba ng Diyos ang panahon? Oo, gaya ng mababasa natin sa Deuteronomio 11:17 at Santiago 5:17. Ipinakikita ng mga talatang ito na ang mga kalamidad ay pinahihintulutan ng Diyos upang minsan ay parusahan ang makasalanan. Inilalarawan sa aklat ng pahayag ang maraming mga pangyayari na mailalarawan bilang kalamidad. Pahayag Kabanata 6, 8 at 16. Ang lahat ba ng kalamidad ay laging parusa ng Diyos? Hindi. Gaya ng pagpapahintulot ng Diyos sa masasamang tao na gumawa ng mga kasalanan, gayon din naman, pinahihintulutan ng Diyos na maranasan ng mundo ang resulta ng kasalanan sa sangnilikha. Sinasabi sa Roma 8:19-21, sapagkat ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa, na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Diyos. Ang mga kalamidad ay isa sa mga resulta ng pagbagsak ng tao sa kasalanan. Ang lahat sa sangnilikha ay ipinailalim ng Diyos sa kabiguan at kawalang kabuluhan. Ang kasalanan ng tao ang pangunahing dahilan ng mga kalamidad, gayon din naman ng kamatayan, sakit at kahirapan. Nauunawaan natin kung bakit nagaganap ang mga kalamidad. Ang hindi natin mauunawaan ng ganap ay kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang mga ito. Bakit niya pinahintulutan na ang tsunami na naganap sa Asia na kumitil ng 225,000 buhay? Bakit pinahintulutan ng Diyos ang bagyong Katrina na salantain ang mga tahanan ng libu-libong tao sa Amerika? Ang tanging tiyak ay ito. Ang mga kalamidad na ito ang gumigiba ng pagtitiwala ng tao sa kanyang sarili at sa mga pinagtitiwalaan niya sa mundong ito, at siyang dahilan upang pagtuunan ng tao ng pansin ang mga bagay na pangwalang hanggan. Pagkatapos ng mga kalamidad, kadalasan ang mga simbahan ay napupuno ng tao, habang naaalala ng tao na ang buhay sa lupa ay napakaiksi at ang lahat ng bagay ay maaaring mawala sa loob lamang ng isang iglap. Ang natitiyak natin ay ito: ang Diyos ay mabuti. Maraming kahanga-hangang himala ang nangyayari sa tuwing may kalamidad na siyang humahadlang sa mas maraming kamatayan. Ang mga kalamidad ang nagtutulak sa milyong tao upang pag-isipan kung ano ang kanilang mga pinahahalagahan sa buhay na ito. Milyon-milyong dolyar na halaga ng tulong ang ipinadadala sa mga taong dumanas ng kalamidad. Ang mga Kristiyano ay nagkakaroon ng pagkakataong makatulong, makapagministeryo, magpayo, manalangin at magbahagi ng ebanghelyo tungkol kay Kristo. Kaya ng Diyos gumawa ng mga mabubuting bagay sa gitna ng mga nakasisindak na kalamidad. Roma 8:28. Iyan ang aming sagot sa tanong na bakit pinahintulutan ng Diyos ang mga kalamidad gaya ng lindol, bagyo at tsunami.
Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panoorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.